meron isang presidente na talagang bangag. Bangag daw. Dating Pangulong Duterte, muling tinawag na bangag, si Bangag. Bakit kasi ayaw magpa-test para mapatunayan na hindi siya bangag? Bakit nga ba takot magpa-pulburon test? Dahil nga ba bangag? Yan ang tanong ng karamihan. Ito po, tinawag na naman siyang bangag. Nako, pati yung mga nakasuporta sa kanya, nagmumukha na ring bangag. O ito, panoorin po natin ang panibagong banat ni dating Pangulong Duterte kay Bangag at tinawag niyang bangag. Ito. Pinapairal natin na law and order, kung kaya niyang putang ina. Alam mo, kung ako ang durugista, kung may gano'n ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo, ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya. Oh, tagam, masasagot nyo ba yan? Tatanggapin nyo ba yan? Matapos nyong sabihang ang PDP Laban ay parang nagtitinda ng suka? Yung PDP Laban, yung Duterte team, ay hindi nila itinanggi yan. Mas gusto pa nila yun na tinatawag na nagtitinda ng suka kaysa iba dyan. Ano yung tinitinda? O edi yung PDP Laban ay viral ngayon. Ang sabi, Team Suka. Sa kabila, Team Pulburon. Paano nang hindi matawag na Team Pulburon? Eh yun na nga oh. Galing kay dating Pangulong Duterte. Sino ba yung bangag? Sino ba kasi yung bangag? Alam naman nating lahat. Pag may taong gumagamit ng pulburon, ay may mga desisyon talaga yan na delikado na hindi tayo pwedeng magtiwala. Kaya yan po yung sigaw ng karamihan na magpa-test niya kung totoo ba o hindi yan. Bakit takot kasi? Bakit ayaw? Kayo mismo na taga pagtanggol. Ibig sabihin lang pag tumanggi, ay may kinakatakutan. Di ba? May kinakatakutan. Ipagtanggol nyo pa. Paano pag napatunayan na talagang bangag? Di ganun din kayo kasi pinagtanggol nyo, pinagtatakpan nyo. Mahirap yung isang leader. Na may isang leader tayo na bangag. Yung decision kasi ang delikado. Paano pag may mali siyang na decision dyan? Tungkol dyan sa West Philippine Sea. At kung ano pa yung mga issue na pwedeng maging delikado yung bansa natin. Lalo na pagdating sa usapin ng giyera. Sila, saan pupunta? Madali lang lumipad yan. May mga sasakyan yan. Agad-agad yan, makakaalis. Kayo, tayo, anong gagawin? Tayo yung naiwan dito. Kahit yung tagapagtanggol, puro kayo pagtanggol dyan,
Pati kayo, damay-damay na. Oh, ano, sa huli na magsisisi. Kami nga nagsisi na eh. Diba gusto niyo pa rin pagtakpan? Baka naman kasama kayo sa 1530. Oh, Sana all. bangag. Sino bangag? Team Bangag. Alam nyo, dumadami na ang bangag sa kalsada ngayon. Nag-online pa, nagla-live pa yung mga bangag. Kung ayaw nyong lumala yan at ayaw nyong madamay pati anak nyo, mabiktima ba o magiging bangag din, straight na Team Duterte ang boto nyo. Di ba? Approve kayo. O comment tayo dyan. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang napairal natin na law and order kung kaya niyang putang ina. Alam mo kung ako ang durugista, kung may gano'n ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung, baski yung mga pulis, pati military, medyo, ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya